Umiinit na po ang bakbakan dito sa FIDE Candidates 2026. Nung round 1 talaga nagkapisakan. Round 2, payapa, lahat tabla. Ngayong round number 3, durugan na naman po ang nangyari at ito po yung pinaka nakakabiglang laban. Bakbakan between Grandmaster Fabiano Caruana at Grandmaster Wei na natapos ng ganun kadali. Grabe. Puti po si Favi. Tinirahan niya po ng Knight F3. Knight F6 naman. C4, C5, and then nag G3. Pagka G3 po, tumira po yan ng G6. Nag Knight to C3. Nag D5. Yan po yung tinatawag nilang English opening na symmetrical 3-knight system. Ayan. So, yung iba kasi 4 knights ang ginagawa po dyan, gumaganito. Pero eto, 3 knights at D5 po agad. Pagka D5, kinapture takes and then bishop to G2, tinirahan lang ng bishop to G7. Pagka bishop G7, nag-queen to A4 si Fabi, chinek niya. At kung papansinin niyo po yung oras, ibalik ko lang po ng konti, no? Ayan o, 1 hour and 54 minutes si Fabi. Pero nung tinira niya po yung Queen A4, 1 hour and 32 na lang. Gumamit po siya ng halos 22 minutes sa tirada na yan. Ang tagal niyang pinag-isipan. Alam niyo kung bakit? Nakita niya kasi preparado ito si Wei. Anyway, pagkatira po niya, Knight C6 was played almost immediately na sinagot ng Knight to G5 ni Fabi. Talagang agresibo po ang approach ni Favi. Ang idea po ng Knight to G5 na yan, binubuksan po yung bishop. Ayan, may pressure po doon na binibigay. Anyway, sinagot po yan ni Wei ng medyo mabilis na tira. Knight to B6, napakabilis tinira. Pagka Knight to B6, kinapture naman ni Favi ito. Binawi po yan and then capture. At ang tanong, coach, bakit nagbigay ng pawn? Ang gustong mangyari, bishop D7, queen takes to C5, pangalawang pawn, 2 pawns daw na. Pero, pagkatira po ng 8-6 niyan, atras yung kabayo, rook to C8, hitting the queen, napatakbo sa A5, tinirahan lang ng bishop to H3. Kung titingnan niyo po itong mabuti, 2 pawns up si Favi, pero yung king niya hindi safe. Meron pang pair of bishop. At according po sa engine evaluation, equal lang daw yan. Tingnan niyo po yung oras ni Wei. 1 hour and 51 pa. Samantalang si Fabi, 1 hour and 18 minutes na lang. Ibig sabihin noon, preparado po ito pong si Wei. Pagka bishop to H3, tumira po ng queen to B4 check or B5 check. Ibalik lang natin, no? Kasi gusto kong tingnan to eh. Kung tumikim ka pa ng isa pampon, para masaya. 30 na po kalamangan. Alam nyo ka nang gagawin, magkakasing lang daw yan. Magkakasing lang daw. Ang problema po kasi dito ng puti, hindi po makalabas ito. Hindi ka makakasling. Pag kasi tumula ka dyan, titikman to eh. Kakainin eh. May kain na ganun eh. Kaya hindi po makagalaw. Pag nag-create ka naman ng mga weakness, dito ay weak po yan. May ganun. Talagang walang maitira eh. Kahit na 3 pawns up, na-stuck yung king mo dyan, mamaya dadating pa, dahan-dahan yung mga atake dyan. Pwedeng tumalon dito. Maraming dadating na atake dyan. Pwedeng ganun. Kaya po, may konting kalamangan pa nga po dito yung itim eh. Ayan So, balik po tayo doon. Hindi po tinex. Ang ginawa po ni Favi, nag-queen to B5 para chumek na hinarangan ng kabayo. So far po, grabe accuracy dito. Dito, puro engine move yung tinire. No? Yun nga lang, 2 pawns down siya. Ang tanong, ma-maintain niya ba? Kasi dito, tumira po si Fabiano Caruana ng number 1 engine move din na hindi mo masyadong asahan. Kasi tulad nga po ng sinabi ko, hindi matulak tumpon dahil babagsak yung kabayo. Walang maitira. Tumira po siya ng rook to G1. Kumbaga, nag-decide na siya. Hindi siya magkakastang sa king side. At ano ang kanyang pinaka-idea dyan? Bakit siya tumira niyan? Mag-GG4 po. So pagka rook G1 niya, si Wei nag-isip na po ng konti. 2 minuto ang ginamit, siya po ay tumira ng pinaka-normal na tira dito na castling. Na kung saan, hindi daw ganun kaganda. Ang magandang tira daw, ibalik ko lang po ng konti, mag-bishop to G4. Yan daw ang dapat mong gawin. Bakit hindi ganun kaganda yung castling? Kasi ang plano po ng rook to G1 is to play G4.
Yun. Ngayon, ang G4, hindi naman winning for white. Pero may mga threat kasi na mababahala ka dahil itong bishop po na to ay maaring makulong. Kaya si Wei, nag-isip po ng napakatagal dito. Gumamit po siya ng 27 minutes. At ang tinira niya po ay rook to C5 na mali. Mali daw po yan. Bago ko ipakita kung bakit mali yan, ibalik lang natin. Ang tamang tira daw po kasi ay knight to F6. Hatawin mo to para mapilitan siya itulak. At pag tinulak, capture ka lang, siguro mag-knight takes, tapos iwas mo lang daw yung bishop mo. So, ito pong sitwasyon na ito, ganun pa rin, 2 pawns up for black, pero okay lang. At least hindi makukulong yung bishop. Kaya nga sabi ng engine, close to equal pa rin eh. Kasi yung king nasa gitna eh, malakas naman po yung pair of bishop, hindi maigalaw po itong dahil hindi maitulak. Kaya okay lang daw yan. Ngayon, balik tayo sa nangyari. Ang tinira niya po kasi is rook to C5 na sinagot ng queen to B3. Ayun. Anong meron pagka queen to B3? Pwede na magtulak na depensahan na to. Kumbaga, may ganung idea. Plus, yung G5 nandun pa rin na kung saan pag nabuksan to, may pressure kasi doon, nakapin. Nako, mas dumami yung atake. At hindi lang yun. Yung pinaka nakakatakot na pwedeng gawin. Kasi eto po ang nangyari. Wei nag-isip na naman po ng napakatagal. Napakatagal pinag-isipan. 21 minutes niyang pinag-isipan to. Pero mali. Nag-knight to E5. Ang best move, queen to C7, pero lamang pa rin po ang puti. Kasi pag nag-queen to C7 ka, ito na daw po yung gagawin. Dahil nga, nadepensa nito eh. So, ang ginawa nga, nag-knight to E5. Naku, tagal pinag-isipan nga, no? 21 minutes nag-isip. Tapos, blunder. Alam niyo kung bakit? Napakasimple po ng pagkatalo, promise. Eto, syempre, babawiin mo. Whatever you use, titirahan ka lang ng napakasimpleng knight to E1 na pa-resign si Wei. Na pa-resign mga sir. Alam mo ba't nag-resign? Kulong. 2 pawns down siya, mabagsak pa to, namuti na yung bar. In 19 moves, si Wei nag-resign. Grabe, no? Kala mo talaga preparado, nagbigay ng 20, mabilis sumira, pero eventually, ayun, bumigay, nangapana. Kaya minsan po talaga mahirap kumuha ng opening na kung saan nagpapakain ka ng mga pyesa. Kasi you have to play for initiative pag ganyan pong lugi ka ng material eh. At madalas, challenging po, i-maintain yung initiative sa laro. Kaya ang mangyayari sa'yo, maiinis ka na lang. Ayan, no? Hindi mo kasi mabawi yung phone eh. Inis ka na lang talaga, initiative. Ang corny. Anyway, eto po, ang bilis na tapos. Pero ang larong sunod na ipapakita ko, bakbakang Grandmaster Pragnananda at Grandmaster Sindarov. Grabe ang laban. Nagkaroon ng sacrifice sa opening pa lang, tindi po nito. Anong nangyari? Puti po si Prag, nag-D4 po siya. Sinagot ng D5, C4, E6. So, Queen's Gambit decline. Nag-Knight C3, Bishop to E7. Ang Bishop to E7 idea is to prevent po yung Bishop dito. Okay? So, ang ginagawa, nagna-Knight F3. Saka po nagna-Knight F6. Anong diferensya? Kasi, pag inuna mo ito, ayan, pakita ko lang, no? Ayan, tapos saka gumanito. Yung Knight, hindi na pupunta dito yan. Gaganito na yan. Ayun. Dito sa E2 pupunta. Kaya, ang ginagawa nila, pinapwersa nila dito eh. Kasi kung nasa E2 yan, mayroong idea ng E3, E4 eh. Yan yung ginagawa eh. Kaya ang ginagawa, Bishop E7, pagkatira dito, wala po siyang magawa dyan eh. Bakit hindi pwedeng ito? Hindi nga pwede eh. Kasi nga, nag-Bishop E7. Bakit hindi pwede mag-E3 muna, saka dito, nakulong yung Bishop. Yung po idea niyan. Napaka-weird ng development na pinili, pero may idea yan. Linya po yan eh. Anyway, nag-Knight F3 na nga, Knight F6, Bishop to F4, doon na lang napilitang pumunta, nag-castling and then E3. Pagka E3, sinabayan ng C5 yan. Ayan, so biniyak po yung gitna, given na hindi pa po ito naka-castling. Ang ginawa niyan, kinapture yung C5, binawi ng Bishop, and then nag-A3 lang. At ito po lahat
ay linya pa rin. Pagkatira ng A3, Knight C6, linya pa rin. Queen C2, linya pa rin. Mabilis tumira si Sindarov. Mas mabilis po siya ng konti kay Praga. Kasi 1 minute and 1 hour and 58 and then 1 hour and 52. 1 minute tuloy. Anyway, tumira po ng Rook to E8. Ito pong Sindarov, mabilis pa rin tumira. Ang kanyang idea, kung sakaling tikman mo to, bubukas to. Anyway, si Prag tumira po ng Bishop to G5 na kung saan, nako, hindi na ganun ka-common. Pero, tinira po yan ni Magnus before. Ang pinaka-common kasi is Rook to D1. Meron iba nag-castling eh. Yung Bishop to G5, hindi siya yung pinaka number 1 move, pero linya pa rin. At tinira nga ito ni Magnus before noong 2019. Ayan, yan pala yung time na huling nalaro ito. Tinalo ni Magnus si Hikaru Nakamura. Aba, ginaya ni Prag si Magnus, no? Anyway, pagkatira po ng Bishop G5, tinirahan naman ni Sindarov ng D4 na kung saan binubuksan yung gitna, no? Pagka D4, sinagot ng Bishop takes F6 na binawi. At pagkabawi, tinirahan po yan ng Knight to E4 na sinagot ni Sindarov ng nobility. Nangyari na pala ito before. Ang tinira po is Queen G6. Pero ito pong si Sindarov tumira ng Queen to F5 nobility at number 1 engine move. Bakit po siya gumanyan para ipin? Yan po talaga idea nun. Pinipin po ito pong Reyna na sinagot ng B4 ni Prag. At pagka B4, eto na. Nagpasabog ito pong si Sindarov by playing Knight takes to B4 sacrifice. Siyempre, kinapture. Sacrifice ka eh. Binawi check. And then, kining mo ban lang. So, yung king move po, napilitan na lang yan. Kasi hindi mo pwedeng harangan eh. Kuwari, humarang ka nito, kakainin, takes, tapos mapipin ka lang, mape-pressure ka ng gusto. Kaya kining mo ban na lang yan eh. So, pagka king move, kinapture lang po ni Sindarov yung E3. Ngayon, anong nangyayari, coach? So, kung titingnan nyo itong mabuti, sinacrifice po yung kabayo, pero ang naging kapalit, 2 pawn, at yung king nasa gitna. Yun po ang nangyayari. According sa engine evaluation, okay lang daw po ang puti. Lamang pa nga eh. Ayan, lamang pa nga na konti. Ang tamang tira daw po dito is bawiin mo lang ng simple. Ngayon kasi yung bawing simple, medyo nakakatakot lang ng konti kasi may ganito. Check. O, tapos mapipilitan ka pumunta dito, nakulong yung bishop mo. Ibalik ko lang po, coach, ba't hindi na lang pumunta dito? Kasi may B5 yan eh. Hindi ka pwede dyan eh. Kailangan talaga dito ka magtago eh. Kaso nga, pag nag-rook po siya doon, persado ka dito, matatakpan yung bishop. Kaya ang ginawa po ni Prag na Nanda, nakita niya yun. Kaya ang ginawa po ni Prag, nag-bishop to D3. Para kung gumanito ka man, makakatakbo dito. Kaso, sabi ni Sindarov, wag kang magulo. Queen to G6 lang ako. Pusong galang, hindi na kinain. No? Kasi pag kinain niya, gaganito na yan eh. Makakapunta na sa ligtas na lugar. 1 piece down si Sindarov. Ngayon, anong kagandahan nito? Bakit? Anong meron dyan? Abay, since nasa gitna, abay, bibayakin niya yung gitna. Kasi kinain na po yung pawn. Kasi pag di mo tinex, pwede nang, kainin po ito, pwedeng kainin din yon. So, mahirapan ka. So, tinex na. Ito po yung plano ni Sindarov. F5. At pagka F5 tumakbo, bishop lang doon, hitting the pawn. Inatake. Na tinirahan ng Queen to C3. Mali. Yun lang. Ang tamang tira daw po is lock to lang. Tulak lang daw. Kasi po, etong nangyayari dyan eh, balik ko lang po, no? Yung tirada po na ginawa, Queen to C3, hindi kagandahan sa kadahilanan na may tirada palang E5 sacrifice lang yan. Grabe pala yun, no? No? Ako, naintindihan ko si Prag, balik ko lang. Hindi, mahirap po itulak to eh, kasi ang ibig sabihin niyan, bubuksan mo yung gitna, yung king mo nasa gitna. No? Yung queen dito, ang idea niya naman, babarahan niya to para hindi na may tulak. Wag kayong magtaka guys ba't po hindi ba pwedeng capturein yan? Hindi magandang capturein kasi bukod po sa may bara dito, may Queen E5 din daw pala yan eh. Ayan o.
Gaganda yung posisyon, itatakbo mo to dito. O, tapos rook e1. Ayan. Gaganda yung posisyon, tapos lakarin mo dahan-dahan. So, kaya hindi mo pwedeng kainin. Yun nga lang, na-miss ni Prag siguro itong napakagandang e5 move na kung saan hindi mo pwedeng i-takes. Kasi queen f6 mapipin eh. Ayun no. Grabe, no? So, hindi mo matakes. Ang ginawa niya, nag-bishop to c2 na lang. At kung titingnan nyo po sa posisyon na ito, this is move number 20 pa lang. 24 minutes na lang po si Prag, 50 pa si Sindarov. By the way guys, eto tandaan nyo, ang time control po dito is 2 hours per player. Wala pong increment ito sa simula. So magkakaroon lang po siya ng increment na 30 minutes per player pagdating po ng move 41. Saka yung 30 seconds per move, move 41 pa magsisimula yun. Eh, nasa move 20 pa lang sila. Ang hirap ng posisyon. Anyway, nag-bishop to c2, umatras kasi nga may e4 po na paparating, na sinagot naman ng e4 pa rin, tumalon yung kabayo sa may d2, tumira po ng rook d1, pinipin yung king na kining mo ban na. Kining mo ban, hindi po makapunta dito ha. Kasi pag pumunta ka dyan, check. Tapos pag pumunta ka dito, tulak, nakapin. Kaya dyan pumunta. Okay? Anyway, queen to g5 hitting the pawn on e3 na dinipensahan. Tapos nag-queen lang doon. Oy, eto threat. Eto threat. Kaya dinipensahan. Nag-rook to e2. And then tumira po ng bishop to b4. Tumakbo po sa may b2 yung reyna. And then a5 lang. Anong meron sa a5? Ang tindi ng idea. Kala mo wala. Dumidepensa lang. Hindi. Ito po yung plano niyan. Kasi unang tingin mo sa posisyon na ito, coach, dapat ilabas na to para makatulong na to. Hindi eh. Ang A5 po, the idea is, pagkatira po ng knight to B3, ayun ang idea. Mas mabilis na development. Kasi yung bishop, hindi naman kailangan pang gamitin eh. Mas kailangan niya yung tore. Kaya yun ang ginawa para sa rook A6 pala yun na sinagot ng knight to D4 na tinirahan lang ng queen to G5. Medyo nagkamali. Ang best move daw po dito is G6 lang muna, just to defend, para solid ka ng nakadepensa. Pero pinili niya po yung queen to G5, no? Hindi daw ganun kaganda, pero okay pa rin naman. Hindi naman losing, medyo nawala lang yung malaking kalamangan. Ngayon, ang matindi, move 27 pa lang. Tingnan nyo yung oras, 8 minutes na lang sila pareho. So, ibig sabihin, blitz na to. Yung susunod na 13 moves, kailangan magawa nila in 8 minutes. Kasi move 27, 40 moves ang kailangan para sa increment eh. So pagka queen to G5, nag-king to B1. Sinagot po yan ng H5 na tinirahan ng king to H2. Sinagot po yan ng H4. Medyo minamadali na yung mga tira dito. Na tinirahan ng knight to F1. Umiwas lang. Nag-bishop D7 develop na po. Nag-rook to D1. And then nag-rook to C8. Ayan, medyo mabilis silang tumira. 5 minutes ang halos si Prag. Samantalang 5 minutes pa si Sindarov. Nag-knight to D2. Dinidevelop na po yung mga pyesa, nag-rook lang doon sa may B6, inaatake po yung reyna, pwede pong capture yan, discovery, no? Yan po yung mga plano niyan later on, or may, pwedeng depensa din sa bishop para maitulak to. Anong ginawa ni Prag? Nag-C5, ayun, na-pressure na siya, no? Balik lang po natin, no? Ang tamang tira daw is rook to B1. Yan ang best move. Rook to B1 daw. Pero kahit na makita yan ni Prag, lamang pa rin daw po ang item. Kasi yung king hindi ganun ka-safe. Yes, one piece up ka pero ipit-ipit. No? Ang ginawa po is C5. Wala kasing oras na malaking kamalian kasi tinirahan lang po yan ng rook takes to C5. Hindi pa daw po yan best. Ang best pa nga daw ito eh. Ayan no. Kaso tingin ko po nag-alangan siya dito eh. Check. Tapos pagka-king move mo, nag-alangal po siya dito na magagamit bigla yung mga piyesa ng white. Pero it turns out, pagkatira dito, okay lang eh. Okay lang. Wala naman pala mga ganyan kasi may rook A8. Diba? Anyway, balik po tayo doon. Yun yung plano, walang oras, kaya tamang bilis tira na lang yung mga yan eh. Nagmamadaling makamove 40. So this is move 33 pa lang. So 7 tira pa. Nag-rook take C5 na nga. So ang ginawa pag rook take C5, queen to B3. Naku, namali. Ang best move is knight to C4 immediately. Tindi nung knight to C4. Ang hirap makita, no? Hitting the rook. Para pagka-capture dito, ayan. Tapos pilahan mo. May ganun pala, no? Anyway, ang tinira is queen to B3. Mahirap kasi makita yung knight C4 pag wala kang oras. Tingin ko kung may oras pa, kitang-kita yun. Queen to B3, check, tumakbo. And then queen to F7 na kung saan nangisay. Pusang gala.
Parang puzzle ang ginawa. Kala mo ganda ng sokpa eh, may kain dito eh, di ba? Tapos may check pa dun. Ba? Buhay na buhay na. Okay na, goods na, di ba? Hindi. Na-miss ni Pragnanandha yung simple but terrible na tactics. Rook C2. Hindi mo makain to dahil may check. Grabe, no? Napilitan mag-king move. Pagka-king move, rook D2. O di nabawi na po yung pyesa. No? So, kinain po yan eh. Hindi yan libre kasi pagka-takes check. Grabe, no? Yan nangyari. So, pagka-king move, kinapture yung pawn. Kinain po yun. Kinakes yung knight. Kinapture. Ang ending, lamang ng 4 na pawn si Sindarov. Kaya nga po, pagka-queen to F6, this is move 40 na. So, nadagdagan na po sila ng oras. Pero yung posisyon, lusaw na. Winning na si Sindarov dahil lamang ng 4 na pawn. Kaya itong si Prag, nag-resign na lang. Grabe, no? Grabe si Sindarov. Aggressive maglaro. Ang ganda ng pinapakita ni Sindarov. Anyway, dahil po sa panalo ni Sindarov at panalo ni Fabi, eto na po ang standing after round number 3. Matindi na. Leading si Fabi at si Sindarov with 2.5. Tapos Pragnanandha sumusunod, Mateas Bluebawum, Hikaru, ayan, maraming 1 point. At ang matindi, mukhang magkakaroon ng solo lead after round 4 dahil sila po ang magkalaban, Sindarov at Fabi. Grabe, no? Yan yung ating abangan. Anyway, abangan nyo din po yung ating chess app na lalabas na 4 days na lang. According to Google, mapapublic na. No? Sana masuportahan nyo. I-download nyo po. Libre lang po mag-download. Alright? Biyaherong Chess Coach app. Ayan. So muli ito po yung Coach PD Master Daniel Causo. Abangan nyo po yung mga susunod na video. Don't forget to like and share, follow and subscribe. God bless po mga kabiyahe. Salamat ulit sa suporta. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.